Ang mensahe nga gusto na kong dalon sa atong tanang karon, ginuluhan ko ni siya, Jesus cares for you. Siling sa ina sa isa kakanta, God sees our tears. Ang Diyos nakakita sa aton mga luha. God grieves with men. Ang Diyos nagkasugo kaupod sa tao. Ano kinsiling sa kanta? Disconnected. God, Hello. God understands. Ang Diyos nakaintindi kung nakasabot sa aton ginabati. Jesus cares for you. Ang atong na memory text, makita siya sa text, Marcos 7:27. Nagsiling siya sa iya, buskon sing una ang mga anak, kag hindi nagakaigo nga kuhaon ang tinapay sa mga anak, kag ipilak sa mga ito. Gamanan kawalik tutuban ng mga Diyos, nga rakas kita saan sa mga langit. Salamat Ginoo sa kayon iyong ginhatag sa amon. Tuguti nga amon mahangpan ang minsay karon nga ang pagkatunan singtak na sa ngaga sa ngalan ni Jesus. Mga utod, ang record sa Biblia nagasugid sa aton nga ang Diyos nagpili sa katawhan sa Israel nga mangin iya katawhan nga pinili. Israelites, mga utod, ano pagit panawag sa ila? Mga Hudiyo, mga utod, pinili nga katawhan sa Diyos. Halin kay Abraham, kay man si Abraham, mga kauturan, nagpuyo siya dito sa diin. Dito siya sa sa mga Chaldeans. Ang iyang pamilya ara dito. Ang ilang kinabuhi, maayo dito. Nagpangasawa si Abraham kay Sarah, nga masyado sa kagwapa. Tawhay ang pangabuhi. Ang mga tao sa palibot nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Apang ang Diyos nakita sa kasing-kasing ni Abraham. Mga utod, ang Diyos nakakita sa imo at sa atong kasing-kasing. Ano ang ara sa imong kasing-kasing? Ang Diyos nakakita sa siling ni Inosos, through the abundance of the heart, the mouth speaks. Natin kayo? Kung ano ang imong minapatyan sa imong kasing-kasing magagawa sa ang hindi, kung maayo ang imong minapatyan sa imong kasing-kasing magagawa ang maayo ang mga puro. Pero kung hindi maayo ang ara sa imong kasing-kasing magagawa ang hindi maayo ang klase sa mga puro. Si Abraham ginpili sa gitawag sa Diyos. Kag sa pagtawag sa Ginoo kay Abraham, siling niya Abraham paglakat. Halin diri nga lugar. Kung imong pamalantungon ang lugar nga ginaistrahan ni Abraham, manami nga lugar. Apang kung imo mang pamalantungon nga ang nakahalinon sa Dios si Abraham, sa lugar katawhay na siya. Sa lugar na nakapundar na si Abraham. Pero ang hindi naton maintindihan amo, na ang Diyos may plano sa kinabuhi ni Abraham. Kag ang Diyos may plano sa imo kag sa aton nga kinabuhi, mga utot. Kag paghalin ni Abraham, ang siling sang Diyos sa iya, magakadto ka sa duta nga way gid nimo makilanti. Sa duta nga way pa nimo makadtoi. Sa duta nga kung sa diin nagapuyo ang mga Pirisnon, mga Pilistinhon, mga Amonhon, Girgisnon, kang ibang pa nga mga tao.
Pero ginpili ni Abraham, nagtuman si Abraham, kay man ang plano sa Dios para sa iya mo, nga mahimo siya nga pinili na tao sa Dios. But sing ganon mga utod, hindi masayon, hindi mahulas ang pagkinabuhi kung ikaw pinili sa Dios. Isa ini kapalasanon sa tao, hindi kay haruhay. Ang kabangdanan kung nga sa Exodus 4, versikulo 22, nagsiling siya kay Paraon, ang ini ang nasiling sang Ginoo, ang Israel, akon anak na panganay. Sino naghambal? Ginoo. Sino sa aton naka-question sa Ginoo kung nagsiling siya ng Israel, akon anak na panganay? Who are we to question God? Pero para sa Ginoo, ang Israel iyang anak na panganay. But sing ganon, iya ini nga panganay nga anak nga iyang gintawag, ginpinig, ginlain sa isa kadako nga purpose sa Dios. Balik sa istorya. Versikulo 24. Agikan dito nagtindog siya kag nagkadto sa mga ginsakpan sa Tiro kag Sidon. Kag nagsulod siya sa isa ka balay, kag buot niya nga walay tao nga makahibalo sini apang hindi siya matakot. Din siya nagkadto sa Tiro. Ano ang mga tao sa Tiro? Israelites? No. Sa Sidon? No. Hindi ni sila mga Israelites. Nagsulod si Jesus sa isa ka balay sa katuyuan na hindi siya makitaan sa mga tao. Watching ganon, gusto siya magsulod sing sikreto. Apan ang record nagsiling siya sa akon, hindi siya, hindi siya mata. Anong point diri sa istorya? Siling sang Mateo 5, versikulo 15. Wala man ang mga tao nagasildi sing suga, kag nagabutang sinisi dalom sang sulukban, kundi sa ibabaw sang tulungtungan, kag nagasiwag ini sa tanan nga yara sa kalam. Nga hindi siya matago, tungod kay siya kapawa. Ang kapawa nga amo ikaw kag ako, kung magkinabuhi ka, kaangay sa kinabuhi ni Ginisos, kaangay sa kinabuhi ni Abraham, hindi tama-tama. Makita kag makita kita sa mga tao, kay man siling ni Jesus, let your light so shine before men. Ipakita ang imong suga sa mga tao. Ang pamangkot mga kauturan mo sini, ginhimo ba ni naton nga kita mahimong suga sa mga. Yes. Are we the stepping stone or stumbling block? Stepping stone. Pangangkot mga utod sa atong kinabuhi. Ang atong leksyon kay na nagasiling sa pagkanami sa title, reality check. Kung may ara gamong-gamo mga kauturan, ang militar may ara sila sing ano gani, nga term na gamit nila. Sino kabalo? Loyalty check. Basi may mag-rebel din. Ang aton lesson, naghambal siya sa aton, ano to gani? Reality check. Sa aton pa, sino mag-check? Kita. Kita. Kita ang mag-check sa aton kung kanino. Reality. Meaning, be honest to yourselves when you are checking yourselves. Hindi naton
pagbutigan, hindi naton pagtuntuhon ang aton kaugalingon. Kay man, kung hindi ta mangin anis sina, hinatuntulan naton aton kaugalingon. Sunod na versikulo naghambal siya. Apang sa gilayon, isa ka babayi nga ang iya anak nga babayi nga jutay may espiritu kadi matinlo sang nakabaki na nungod kay Jesus nag-abot kag naghapa sa tiilan ni Jesus. Bisan tod ang record nagasugid sa aton nga si Jesus nagsulod sa balay agod nga way makakita sa iya. Apang ang versikulo 5 nag-ambal siya sa aton, ang babae nakakita sa iya. Pagsulod sang babae ni Jesus sa balay, way madugay ang babae nag-upod kag nagsunod sa iya. Ang kasaysayan nagasiling sa aton nga sa gilayon naghapa ang babae sa tiilan ni Jesus. Kay man siling padre may bata siya nga ano nga may espiritu kung ginsudlan sang hindi maayo nga espiritu kag nagakalipong-lipong. Aton makita kung ano ang paghigugma sang babae sa iyang kaugalingon nga anak. May diferensya sa utok ang isa kay Eloy nga way gid sing kabalaka sa iyang bata. Kung ikaw ang nanay, mabalaka ka gid sa imong bata. Ang babae sining sang record nagapa sa tubangan sang Ginoo. Ang babae sa sining sang record magabuhat sang anuman nga buluhaton lamang nga masulbad ang iyang problema sa iyang bata. Ang tanan ihatag para sa kayuhan sa iyang bata. Nakadungdong kamo sang nagwa si Lot, sang insudog ang Sodoma kag Gomorra, pila tanan ka tawo ang nagwa. Pila be? Ha? Pila lang? Pila ka bilog? Pila ka tao nagwa halin sa Sodoma? Ha? Pila? Apat. Dua ka bata ni Lot. Si Lot, kag ang iya nga asawa. Ang instruction sang Ginoo sa manulongda kay Lot, lakat kamo dalagan kamo. Why sing isa nga magbalikid sa inyo? Ang nasiling. Kung mabasa ko ining kasaysayan, abi niyo sino madugduman ko? Si Victor. Ay pirmina na kanta ni. Ang bet, pati ang na pirmina kanta mo di. Kada kanta ni biya. Ay nyo kapilit. Apat ang naglakat. Ang instruction why sing magbalikid sa inyo. Pero yari karon si Mrs. Lot. Nag-ano siya? Nagbalikid kung sabi siya, naglingi siya. Ang pamangkot sing tagna sa kagahon, tuman bala ka masinupakon si Mrs. Lot. Para sa inyo, ano inyong judgment kay Lot, kasi siya ang asawa? Sa pakira? Ako makasiling na si Mrs. Lot hindi baya. Naghari sa kasing-kasing ni Mrs. Lot ang pagpalangga sa iyang mga kabataan na nabilin dito. Lalim di mo, duhalan ang nadalang ni Lot kag sa iyang asawa nga bata. Damo pa sa sing bata nga nabilin sa Sodoma. Kung may mga bata siyang nabilin, may ara man siya sing mga ano? Mga apo nga ara dito. Para kay Mrs. Lot, hindi importante ang manggad nila kung masunog man ang Sodoma. Apan ang iyang ginabatyag ang iyang kabataan. Ang pamangkot sing kagahon mga utod ang musini.
May ara man bala kita balatyagon sa aton mga kabataan sa karon nga panahon. Ginahimo bala naton ang tanan nga pamamaagi nga aton mga kabataan magapabilin sa iglesia. Ginahimo bala naton tanan nga pamamaagi nga mga kabataan magamit sa iglesia. O kung ginapabayan lang naton. Si Mrs. Lot siyang sitwasyon. Naluoy siya siyang mga bata. Tungod kayang kabataan, dugo sa iyang dugo. Handa si Mrs. Lot magpakamatay tungod o alang sa iyang mga kabataan. Huwag a mother, mga ko. Pagkadako sa iyang ginabatyag para sa iyang kabataan. Amoy na tani ang aton batyagon, subong ginikanan. Himon ang tanan. Lamang masigurado sila sa kaluwasan. Tuod na himo siya nasin, para sa mga tao nga way makaintindi siguro mag-biyay-biyay, magkamay kay Mrs. Lot, apan sa mga tao na kaintindi sa sitwasyon, makasiling sila, grabe nga paghigugma ni Mrs. Lot siya makabataan. Kung kaysa kita mga utod, kung ano makita ta sa aton mga isig katao, magahimo kita sa isa ka negative na komentaryo, pero ay ta makaintindi kung ano ang imbatyag sa isig. Dili naton ang ayan na maghimo sa isa ka negatibo nga komentaryo sa aton isig katao. Sa isa ka bagay, mga utod, no ay ganit ang makaintindi kung ano ang sitwasyon. Way ganit ang makaintindi sang insugdan kag sa katapusan. Way ganit ang makaintindi sang iyang ginabatyag kung ikaw sa iyang lugar anuman. Ang mga sa matag komentaryo sa isa ka tao, hibua nga ibutang nimo ang imong kaugalingon sa iyang kaugalingon. Ano ang imong mahimong? Versikulo 26. Karon ang babay Grega tumandok sa Syrophoenicia. Ang nagpakiluoy siya kay Jesus nga subulon ang yawa gikan sa iya anak. Ano ko ng babae mga utod? Grega. Sa English, palagi tawag sa Greek. Greeks. Halin sa kaliwat sang taga-Greece, mga utod. Dirahalin ang mga maalaman ng mga tao. Pero para sa katauhan sa Israel, hindi sila mga mahigko na tao, ay dili sila mga Israelites. Usahay kung kaysa, kung hindi naton parihas, isipon naton na hindi naging man. Isa ka panahon sina si Jesus. Samtang si Jesus nagabiyahe, nag-agi sila sa kaupod sa magitutunan. Sa isa ka lugar na kung sabihin dito ang bubo ni Jacob. Kag samtang siya, nag-agi dito, nagpahuway si anay. Ang iyang mga tinunaan naglakat ka nagkadto sa pagbakal sa tinapay. Ang istorya nagasugit sa aton karon nga si Jesus naabtan sang babayeng Samarianhon nga ara dito. Versikulo 9, Kapitulo 4. Ang babayeng Samariano nagsiling sa iya, paano bala nga ikaw Hudyo nagapangayo sa akon sang mainom nga ako isa ka babayeng Samariano. Samtang si Jesus nagapungko dito, nagalot ang babae sa pagsangkoob sang tubig na ginhimo panahon ni ako. Si Jesus nangayo sa iya pagsawsing na babae hatagi ko sa tubig. Ang pamangkot sa babae, di ba ikaw Hudyo nga nangayo ka sa akon sang tubig na ako sa kanya? But sing ganon may aras sing hindi maayo may impresyon sa isa kag isa. Kung ang babae o kung ang mga Hudiyo nag-aisip sa mga
sa Marianon kag sa ibang pang mga tribo nga mga mahigko sila. Ang mga Samariano man may ara man anikot-kot sa mga sa aton pam may ara sila sing hindi maayo nga pagpakikiupod sa isa ka isa. Bot sing nanon waay sing ginatawag harmony between the Samaritans and the Jews. May ara barrier para sa ito. Kag ina nga barrier mga utod amo nang kabantanan kun nga ng mga Samaritanhon wala sing pagpatigidait sa mundo. Malisod ang isa ka butang nga may ara sing barrier. Ay bisan pa nga ara kamo sa iglesia, may nagahuna-huna gihapon sang hindi mayong panghuna-huna sa iyang isig. Versikulo 20. Kag nagsiling siya sa iya, buskon sing una ang mga anak, kag hindi nagakaigo, makuhaon ang tinapay sa mga anak, kag ipilak sa mga ito. Amo sa patisos. Siling sang babae, Ginoo maluoy ka sa bata ko, Ginoo tabuga ang yawa sa iya. Si Jesus nagsabat sa babae, amo ning aton kitings, buskon sing una ang mga anak, kag hindi nagakaigo, nga kuhaon ng tinapay sa mga anak kag ipilak sa mga ido. Kung imong hindi manalisar ang among text, baka siling ka masyado insulto ni hampali sa babae, di ba? Ang babae ginisip nga ido. Kag wala sila sing kinamatarong nga mangayo sang pagkaon. Di ba? May sama kasi kang baw ko, grabe no, masakit ang ginsabat ni Jesus. Ina kung hindi naton naintindihan ang buhot hambal. Ay man si Jesus, nagsiling siya magitutunan lakad kamo, kagiwali ang mayong balita sa mga anak sa Israel na nagkalawag. Botsing danon ni Jesus ang pinakaunang priority na walihan sa minsay mga anak sa Israel. Pero tapos sa mga anak sa Israel, ang minsay dalon man sa mga hindi. Ang sabat ni Jesus, amo sina nga. Pero aton intindihon sa iyang panahon. Ay man hindi naton makumpare ang tanan nga ginahambal diri sa Biblia kung aton i-base sa aton panahon. Lain ang aton, lain ang ila. Lain nila kultura, lain aton kultura. Ini nga pagkahambal sa Ginoo sa babae, hindi ni insulto mga uto. Kung nagsiling si Jesus, plain na pagkabasa nimo, hindi nagkaigo ng ihatag sa mga ido. Abitin nyo, duha ka klase ang ito. Ha? Duha ka klase. Pang isa ka klase sina, amo tong pinakahars na pagkahambal. May ara una, ginatawag na wild dogs. Kita niyo still, wild dogs. Kag ini sila nga mga wild, napangaon ni sa mga ibang nga mga sapat man. Kung may tao ganit siya, kung isali ka, o pag ka narangat, mas pakyot sa ito, tao ng ikaw. Why si Jesus naghambal sa babae, nga nabilong siya sa wild dogs. Kundi, si Jesus, naghambal sa babae, isip domestic dog. Tindihan niyo. Domestic dog. Kung domestic dog, gani ang isa kay dog ginhambal ni Jesus. Diri sa Pilipinas, may ara kita sing law. Animal Welfare Act. Animal Welfare Act. Panahon nga ilagta nimo ang mga sapat, may punishment nga imprisonment. Kayo, domestic man ini, sa katawhan sa Israel, kag sa aton man panahon, kag sa mga tao nga lover sa mga animals.
ginadalagan ni sila sa diin sa mga veterinary veterinary clinic mga utod. From time to time, ang ilang bulbol lang niya, abot na sa veterinary clinic, ginaskunti nga. Ay masobrahan katamo, kalain man. Tapos, ang ilang kuko, ginautang. Ang ilang mababa, sa clinic, ginabrasan para magtinlo ang among nga ilo. Masyado kagasto. Una-una mo ang food, anong natawag? Dog food, pero di ka mahal. Ang iyang sulod lang, kinahanglan permanente. Botsing ganon, inisya nga dog, ano gangi? Domestic dog. Kag inisya, kinahanglan palangkaon. Amo ina ang equivalent sa ginhambal ni Jesus sa babae, ng babae na bilong sa domestic dog. Kag sa pagkabati, sinisang babae, nagsulod siya utok na may dako gali nga tsansa nga ang Ginoo mamati sa iya. Kung imong basahon ang among istorya, ang babae ay maghalin mga utok. Kay nakahibalo siya nga may ara gali sing paglaom para sa iya. Versikulo 28. Siling sang babae, apang nagsabat siya sa iya, "Hoo, Ginoo, bisan pa ang maido sa idalom sang latok nagakaon sa mga usik sang mga kabataan." Siling sang babae, "Kung ang tinapay para lang sa kabataan kang hindi sa ito." Siling sang babae, "Wala akong problema, Ginoo, tuod na, pero ang ito may ara man siya kinamatarong sa pagkaon sa mga usik sa kabataan sa idalom sang labisa." Nga tungod kay siya isa ka domestic dog. Kung domestic, wa siya ginabakol, ginapalangga, ang ibang ganis na ginabutangan kahabol, butang sa kwarto, ginatuduan kung paano magpatubod sa poset, ginatuduan kung paano mag-flush sa CR, amo ina mga ko. So si Ginoong Sos, kag ang babae, why siya masakitan sa ginhambal sa Ginoo. Botsing ganon, ang babae nakaintindi sa ginhambal ni Sos, kag may ara siya gali, sing kahigunan, nga sabton tubagon ang iyang paghangyo sa Ginoo tungod kay sa isa ka domestic dog. Adamdam mo kay Rod? Si Rod, mga utod, na asawa sa isa sa mga anak ni Noemi kag ni Elimelech. Dumdumo naton nga si Rod, hindi Israelites. Si Rod, ano ganit tribo na? Sino kansin nyo? Ang tribo ni Rod? Moabites. Din halin ang mga Moabites, kaliwat ni Lot. Ay Lot na kali. So ay sila labot na, si Lot hinablos ni Abraham. Why na sila sing labot? Sa saad sa Diyos. Apang tungod kay si Lot, nakita niya kung ano ang Diyos sa mga Israelites, nakonbinsi siya nga mag-alagad sa Diyos sa iyang God. Pagkakita ni Boaz sa iya, kay nabalo naman si Rod. Si Boaz, soltero, nga laon-laon mga utot. Kung laon-laon gani, ano ka nito? Siya do kaupat. Gin pangasawan ni Boaz, si Rod. Kung ato ni compare sa ginhambal sa Ginoo sa babae, si Rod isa ka domestic dog. Domestic dog. Kung domestic dog, may ara sa sing damo nga mga tsansa. May damo si mga opportunities nga ititigana sa Diyos para sa iyo. Kung ano natabo sa iya, kung yung basaho? Si Rod, kira naghalin si Jesus. Tigla naghalin si Jesus. Versikulo 23.
Kag nagsiling siya sa iya, bangod sining pulong, lakat ka. Ang yawa nagwa na sa imo. Pagkabati ni Jesus, na si Rob, kung ang babae naghambal sa isa ka hambalanon, nga ang ido may ara katungod sa pagkaon sa italon sang lamisa siyang atalon, siling ni Jesus, tungod sina. Gigrant ko sa imo ang imong pangalan. Lakat. Diri ka pa lang, pero ang yawa na nagwa na sa lawas sa imo. Sa dira gali nga kita makigaangot sa Dios. Sa dira gali nga kita isip mga domestic dog sa tubangan sa Ginoo. Sa dira nga may ara gali kita si mga problema sa kinabuhi. God cares. God sees our tears. And God, understands. Ang Diyos nakasabot kung nakaintindi sa aton ginabasa. Genesis 12 verse 3, pakamayon ko ang mga nagpakamaayo sa imo, kag ang nagpakamalaot sa imo, pakamalaoton ko, kag sa imo, pakamayuhon ang tanan ng panimalay sang kuta. Saan isang Diyos kaya ba? Sino pakamayuhon taka? Ang nagapakamayo sa imo, pakamayuhon ko. Ang nagapakamalaot sa imo, pakamalaoton ko. Ay, ikaw, mahimo, kamangin pagpakamayo sang tanan ng panimalay sa duta. Why si exempted mga ukot? Hintil man, kag mga Hudyo, we are all equal in the sight of God. Because siling pa, the God of Israel is also the God of all people in this earth. Apil kita kay ang Diyos nasayot sa aton tanan. Verse 30, kag nagpauli siya sa balay, kag nakita niyang iyang anak nga nahamtang sa higdaan, kag ang yawa nabwa sa iya. Pagka nami sa resulta sa walay, why siya iya magsiling nga nagsunggod siya kay Jesus? Why siya magsiling kung sa tikin nyo pa nagsumun kay Jesus, kay nakabati sa motong istorya? Maton kung nakabati kita, intindihan ay kung anong gusto hampalon. Hindi kay kung nakabati, kalanggani, dahil mo timo sa tikin nyo pa, sungon-sungon, hindi lamang timo, hindi na. Ang Diyos nakaintindi sa aton tanan makoto. Ang Diyos wala siyang pinilaan sa tao ano ka man, kag sino ka man. God understands us. God cares for you and me. Sabi sa atin? God bless.